Humahaba ang listahan ng mga naitatalang bilang ng karahasang may kaugnayan sa nalalapit na eleksyon. Sa Bohol, nagkaengkwentro po sa pagitan ng militar at mga tauhan ng isang kumakandidato ng alkalde ng bayan ng Buenavista. Narito po ang report. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga sundalo at pulis ang compound ni mayoral candidate Alfonso del Rosario ng Buenavista, Bohol. Dito, ilang bala ang nakuha. Paliwanag ni Del Rosario, dekada 70 pa raw ang mga ito sa kanya at itinago lang umano niya bilang souvenir. Ikinasa ang raid kasunod ng engkwentro nitong gabi ng Sabado hanggang Linggo ng madaling araw sa pagitan ng militar at tauhan umano ni Del Rosario. Patay sa engkwentro si Ruel Torregosa habang sugatan si Ozardi Garcia, parehong miyembro ng CAFGU. Merong 5 armadong nakita sa vicinity ng area ng barangay Cantuba. Pero giit ni Del Rosario, ang mga CAFGU raw ang sumugod sa kanyang compound, kaya gumanti ang kanyang mga tauhan. Gulat ako, tulog ko. Politika. Because they have a hard time winning against me. Paniwala ni Del Rosario, posibleng si re-electionist Mayor Ronald Tirol daw ang nasa likod ng pag-atake. Itinanggi ito ng alkalde sabay giit na biktima pa nga raw sila ng grupo ni Del Rosario. Ilan po sa tauhan nyo, sir, ang yung namatay ka last Friday? Pang-apat. Pang-apat, sir. Pinabulaanan ni Del Rosario ang mga akusasyon. Sa Iloilo naman, dead on arrival sa ospital ang asawa ni re-electionist Lemery Mayor Ligaya Apura at ang kanyang bodyguard matapos pagbabarilin. May isa ng sospek na hawak ang pulisya sa tulong ng isang saksi. Hinala ng alkalde, may bahid politika ang pagpatay sa kanyang mister. Pero ayon sa pulisya, pwede rin daw NPA ang nasa likod nito. Wala pang pahayag ang rebeldong grupo kaugnay sa insidente. Inaalam din kung may bahid politika ang pagsabog ng isang improvised explosive device kagabi malapit sa bahay ni Lamitan Basilan Mayor at ngayon Vice Mayoral candidate Roderick Furigay. Sugatan sa insidente ang 4 na coordinator ni Furigay na ang asawa ay tumatakbo naman sa pagkaalkalde. Mula na mag-umpisa ang kampanya nitong Enero hanggang nitong May 5, 58 election-related violent incident na ang naitatala ng PNP. Ang patay umabot na sa 34. As far as we are concerned, okay lang ho ang so far, except for so many blowing up by media, hindi naman grabe pa ang peace and order situation. Nananatiling naka-full alert ang PNP para mamonitor ang sitwasyon sa mismong araw ng eleksyon. Makakaagapay raw nila ang high-tech na National Election Monitoring and Action Center o NEMAC sa kanilang national headquarters. We now can see on the board kung ano yung mga nangyayari, kung ano yung mga dapat na pagtuunan natin ng pansin. Ibig sabihin yan, makikita natin at one glance kung ano ang situation. Para sa saksi, Ana Mari Balane, Fuderanan, nag-uulat.